Nagkagulo sa loob ng isang paaralan sa Florida Blanca, Pampanga matapos masaksak ang 15 anyos na estudyante ng kapwa niya estudyante. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng alitan ng dalawang estudyante at nagkahamunan ng suntukan. Yung dalawang minor, nagkaroon sila ng parang hindi pagkakaintindihan sa school. May activity sila sa school and then nagkapikunan, nagkasagutan hanggang nauwi sa suntukan. May nagtangka namang umawat pero Pagkaawat nila, dun yung time na nagkaroon ng opportunity yung suspect natin na kuhanin yung patalim dun sa bag niya. isang saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Dinala siya sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. 16 anyos ang sumaksak sa biktima. Isinangguni sa MSWD ang insidente dahil parehong menor de edad ang mga sangkot. Nahaharap ang suspect sa reklamong homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code. Na-file na namin yung kaso na homicide doon sa suspect natin at kasalukuyan siyang nasa shelter under ng LGU ng Florida Blanca. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima, gayon din ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Humingi po ng paumanhin ang sangguniang kabataan chairperson sa Laguna na nag-viral dahil sa kanyang inasal sa loob ng isang convenience store. Inulan po siya ng batikos online matapos niya hawakan ang panindang siopaw pati na hotdog ng convenience store. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa viral video sa social media, walang pakundang hinawakan ng isang customer ang mga panindang siopaw ng isang convenience store. Hindi pala siya pwede. Sunod naman niyang pinuntirya ang mga nakadisplay na hotdog. Malamig yung hotdog! Pinuna ng mga netizen ang kanyang ginawa. Komento ng ilan, maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan ang ginawa ng customer. Paano na lang daw kung may ibang customer na nagkasakit? Ang lalaking nasa viral video, kinilalang si Mark Adrian Napiza, sangguniang kabataan chairman sa Santa Cruz, Laguna. Sa kanyang Facebook account, inamin niyang hindi nararapat ang ikinilos niya sa video, na ani ay biro lang bilang video content kasama ng mga kaibigan. Bagamat sinabi niyang wala siyang hangarin na masamang intensyon, alam niya aniyang hindi ito tamang asal, lalo't dapat mas mataas na pamantayan ng pag-uugali ang inaasahan sa kanya bilang lingkod bayan. Dagdag pa niya, binili niya lahat ng nahawakan niyang siopaw at hotdog. Humingi rin siya ng paumanhin sa pamunuan ng convenience store dahil sa abalang idinulot niya at sa paggawa ng content ng walang pahintulot. Handa rin niyang tanggapin ang anumang nararapat na hakbang o gabay mula sa Sangguniang Kabataan Federasyon at sa DILG. Hindi ito ang unang pagkakataon na may influencer o content creator na nakaabala sa publiko o gumawa ng delikadong for the content. Sa inilatag na Code of Ethics and Standards ng grupong Creator and Influencer Council of the Philippines na binubuo ng mga content creator at influencer, inaatasan ang mga miyembro na magkaroon ng integridad. Palagi rin dapat silang tumatalima sa tamang asal at pag-uugali. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 6 na sasakyan ang nagkarambola sa Mexico, Pampanga at sa kuha ng CCTV na hawak na ng Mexico Police, kitang tumawid sa kabilang lane ng isang pickup truck hanggang sa mahagip nito ang kasalubong na motorsiklo. Nadamay naman ang mga kasunod ng sasakyan. Patay ang angkas ng motorsiklo habang 3 iba pa ang sugatan. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, nakainom ang driver ng pickup at hawak na ng pulisya ang driver na wala pang pahayag. Itinuturing ng person of interest ang driver ng ginang na ilang araw na wala at kalaunay natagpo ang patay sa loob ng kanilang compound sa Angeles City sa Pampanga. Nahukay ang bangkay ng biktima sa gilid ng kulungan ng baboy. Saksi si Ian Cruz. Sa kanilang compound mismo sa Angeles City, Pampanga, natagpuan ang bangkay ng 59 anyos na si Maria Teresa Tess Mamak, ang negosyante at byuda ng dating kapitan ng Barangay Balibago na ilang araw nang nawawala. Lumakas ang hinala ng mga pulis na nasa compound lamang ang biktima dahil wala raw nakitang bakas ng dugo sa na-recover na puting sasakyan nito sa Magalang, Pampanga nitong Valentine's Day. Lalo't sa inisyal na pagsisiyasat ng Police Station 4 ng Angeles, may nakita silang bakas ng dugo sa pader, kartilya, washing machine at gripo sa compound.
Matapos ang mahigit 4 na oras sa paghukay kahapon, natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ni Ginang Mamak na 4 na araw nang nawawala. Nadiskubre ang kahina-hinalang hukay sa gilid ng mga kulungan ng baboy. Ilang hakbang lamang mula sa tirahan ng driver ng pamilya. May napansin po na isang hukay na medyo malambot po yung lupa. Then habang inuhukay po yung lupa ay meron pong nakita na paa. Sabi ng pulisya, sa lalim ng hukay, posibleng nakahanda na raw ito bago pa isinagawa ng suspect ang krimen. Most likely po may butas na po yun. Bakit? Kasi imposible pong makapaghuhay ka po ng ganun kalalim within a span of 1 hour. Kanina madaling araw, isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Basag po dito sa may left part po ng ulo niya, and most likely po pinalo po yun ng isang matigas po na bagay. Durog po, parang durog po. Durog yung ginaganon, kinakapa. Durog, malambot siya. Malambot siya. February 12 nang mapaulat na nawawala ang biktima. Sa kuha ng CCTV malapit sa compound ng biktima, makikita ang isang lalaki na lumabas bandang alas 7:22 ng gabi. Tinukoy ng mga kaanak ang lalaki na driver nila ng mahigit 20 taon na si alias Manuel. Bumalik din siya sa loob maya-maya matapos tanggapin ng food delivery ng anak ng biktima. Matapos ang ilang minuto, dumating ang puting sasakyan ng biktima. Alas 7:30 naman narinig sa CCTV video ang sigaw ng isang babae sa loob ng bahay na pinaniniwalaang sa biktima. Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, makikita ang puting sasakyan na palabas ng compound. Ayon sa saksi, hindi siya maaring magkamali kung sino ang may dala nang umalis sa sasakyan. Mas ko sabi, nakita ko niya si nagmamadali. Lumundag siya sa sasakyan para isara yung gate, nagmamadali siya. Tapos, Kapag kanya, sinara niya yung gate, may nakakumpas yung dalawang tricycle noon. nakatalo. O bakit daw? Kasi binalanda niya yung sasakyan doon sa gitna. February 14 nang matagpo ang abandonado ang sasakyan at nakaparada sa Magalang Municipal Plaza. Isinailalim na ito sa forensic examination. Ang lalaking driver hindi na nakita at na-contact ng mga kaanak ng biktima simula noong February 12. Ayon sa pulisya, itinuturing na person of interest ang driver na target ngayon ng manhunt operation. Salang po yung huling nakita na kasama po nung victim po natin, and huling nakita na may tanan po nung sasakyan. So we considered him as the person of interest po. Ongoing pa rin po yung forward tracking po natin, and sinusundan po natin itong through CCTVs kung saan po siya nagpunta. From the time na sumakay siya ng jeep, pasok po ng Angeles. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima na labis ang pagluluksa. Si Pampanga 1st District Representative Carmelo Lasatin Jr. nag-alok din ng 200,000 pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang pumatay sa biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hindi lang po pag-aayuno sa pagkain ang pwedeng gawin ngayong darating na Kwaresma. Ayon po yan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Kinikayat din po nilang publiko na mag-ayuno sa paggamit ng social media o yun pong tinawag nilang digital media fasting. At yan ang pinulsuhan sa Barangay Saksi. Mag-check lang daw ng social media, pero hala, napuyat na sa kaka-scroll. Guilty ka ba rito? Hindi may kakailang ang malaking bahagi ng buhay ng ilan sa atin iginugugol sa mga aktibidad online. Kaya sa pagsisimula ng Kwaresma sa Ash Wednesday bukas, hinimok ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pagsasagawa ng digital media fasting. Mas kilalang paraan ng fasting o pag-aayuno ang pag-iwas sa ilang pagkain tuwing Kwaresma bilang pagpapakita ng pagsisisi at debosyon. Sa pastoral letter ng CBCP, ang fasting ay pag-iwas din sa mga nakakadlang na buksan ang puso sa Panginoon. Ang tanong, kaya ba itong gawin? At gaano katagal kakayaning umiwas sa social media?
Sabi ng isang netizen, kayang-kaya kahit mahigit isang araw pa. Lumaki naman daw ang mga millennial na walang social media. Plano na rin niya ang social media break bilang bahagi ng abstinence ngayong Kwaresma. Kinaya raw ng isa pang netizen na gawin yan noong nakaraang taon, mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Madali lang bumitaw sa SOCMED kapag maraming ginagawa, sabi ng isa pa. Madalas ay nagbubukas lang daw siya kapag may natanggap na mensahe. Sabi naman ng isa pa, walang signal sa lugar nila sa probinsya, kaya hindi makagamit ng gadget. Malilibang doon lalo kapag kasama ang pamilya. Ang isa pa, kaya raw hindi mag-social media ng 1 oras habang nag-charge ang cellphone. Sabi ng isa pa, kaya naman kung iiwas sa entertainment, pero kailangan niya ang gadget para sa trabaho. Sa way po ng trabaho ko, sa cellphone po kasi yung ano ko yun talaga yung hawak ko. So parang siguro minutes lang po. Mga minutes lang din po or mga oras lang. Feeling ko nga pag matutulog lang. Nagbi-business din kami. So parang ang hirap na hindi mag-gadgets. We tried na hindi mag-gadget like for half day. Pero wala Na-miss pa rin ng kamay namin na mag-phone. Siguro oras lang din kasi bali hindi naman kasi nawawala yung pinaka-contact. Lalo na kung hindi naman kailangan magkakasamang pamilya. Ayon sa CBCP, hindi naman forever ang pag-iwas sa digital media. Ito ay sakripisyong iaalay para sa Panginoon, lalo na ngayong Kwaresma. Ang panukala ay hindi ito fast rule. Ito ay pantulong sa atin na lalo tayong mapalapit sa Diyos, na patuloy nating magbigay daan sa mas makahulugang bahagi ng buhay natin. Matagal na siguro hindi tayo nananalangin kasi walang time eh. Nag-game ako eh, hindi ba? Walang time kasi kailangan sagutin ko lahat ng email. Teka muna. So, napag-isipan mo na ba yung kasalanan mo? Nakapagbalik loob ka na ba sa Diyos? Sa family namin, medyo kami sa fasting rin, and then meron kaming mga gawain ng simbahan na ginagawa tulad ng pakaridad. Pero yung sa social media, susubukan. Payo nila na limitahan ang pag-scroll bago matulog at pagkagising, pati sa tuwing kumakain at sa mga salo-salo. Maiging ilaan ang oras sa iba pang mahalagang bagay. Palitan natin ang ating mga screen time sa pananalangin. At saka yung pakipag-usap natin sa kapwa natin na face-to-face na maaaring matagal mo nang hindi nakakausap para naman pag-usapan nyo ang mas magandang kinabukasan. Pag-nilay-nilay ang gagawin natin. So kaya mo, lilipitan mo pagawa? Pwede naman kasi family day din po yun So mas focus tayo sa family. Kung may time po tayo na mag-focus sa phone, dapat may time din po tayo mag-focus kay God. Ayon sa CBCP, hindi lang ang mas malalim na ugnayan sa Panginoon ang maaaring idulot ng digital media fasting. Maaari ring mapalakas ang ugnayan sa pamilya at komunidad at magbibigay ng emotional peace, pahinga at kalinawan sa pag-iisip. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.